Usually, lahat-lahat ito, hanggang ito doon pa. Doon sa kabila ng kalsada? 26 hectares lahat. Lahat-lahat ito, kumukuha ito ng magit 2,000, mga 2,300 bags. 2,300 sack na palay. 2005, ganun. 2006, pag may surte. So pag dalawang cropping sa isang taon, Makaka... haya-hayang sabihin na lang natin Ganun. 3 million. Pambili nga ng ginamos at sa gagatas ng apo. Pagka-humble ni sir. Pag ginamos pa lang yun, yung 3 million, paggatas ng apo. So magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Mayroon tayong isang rice field na bibisitahin. Napakaganda ng view mga ka-farmers. Sa gitna ng napakalawak na rice field, nakapaikot ang bundok. God bless. Si auntie ko, sila yung may-ari ng rice field. Nandun si uncle. Lalapitan natin. Lapitan nyo doon. Okay daw, mauran. Mupay nga aga bata. So, yan mga ka-farmers. Nandito tayo kay Uncle, pero ngayon ay kay Sir Ulysses Inobiso. Magandang araw. Makakapanayam natin yung may-ari ng isang rice field. Medyo malayo yung ating trenabil. Nandito tayo ngayon sa Alang-Alang, Leyte. Barangay Magsaysay. Barangay Magsaysay. Alang-Alang Leyte. So sir, gaano kalawak itong iyong palayan? Usually, lahat-lahat ito, hanggang ito doon pa. Doon sa kabila ng kalsada? 26 hectares lahat. 26 hectare. Ito yung tatanamin ngayon, hanggang bukas, yung ano yan doon, medyo pagtanim na lang yan, minakina na hanggang doon. Doon na malinis na? Hanggang doon yan, paikot. Ikot hanggang doon sa bahay na yan. Grabe. Pero, hindi pa yan, sa 30 pa yan yung schedule. Ito lang muna ngayon, hanggang bukas, ito na. So dito sa kabila na side, mga ilang hektarya dito? Dito, mga 8 hectares, more or less 8 hectares. Paano mo na ma-manage yung ganito kalawak na palayan, sir? Sa pag-supervise yan, kailangan marunong ka magdala ng tao. Kasi kung hindi ka marunong magdala ng tao, mahirap yung pag-iusapan ng mga ganyan. Kasi walang, yung iba, hindi nakapag-aral. Kunting ano mo lang, Salitaan mo salita ng masakit. maganda, masakit para sa kanila, hindi na yung papasok. Mahirap naman magsasarili tayo. Hindi kaya pag magsarili ng ganito kalawak. Hanggang doon pa yan, iikot yan. Kung minamakina, Grabe. punta pa yan doon. Doon sa may ano na yan, tangbo, yung kanto na yan, paakyat pa rin hanggang doon sa may bahay na yan. Yung bahay doon. Parang halos ikaw Pag ang ganun may-ari sa palayan. Isang ano lang, para sila yung natitira sa gitna. Ito yung tanong, sir. Ito yung tatanong Paano mo yan. ito nakuha? Ano ito eh, Na ganito kalawak na palayan? dati yung may-ari talaga nito nasa Maynila, matanda na. Yung nag-ano na lang nito yung anak. Pero mayroong dati nito administrador. Parang saop. Parang ganyan. Nakautang siya ng malaki. Sa'yo? Mahigit 700,000. Sabi ko, hindi naman siya nakakabayad. Sabi ko, ako na lang muna magtatanim. Bibigyan kita para pagkain mo. Kasi panay utang naman sa pag nagtatanim. Hindi naman nakakabawi. Ang dami kasing utang. Yun, pumayag siya. Siguro mga
Anong 2014 nandito na ito sa akin. Maliban lang yan doon. 2006 yan doon. Napunta sa akin. Una yan doon. So hanggang natuluyan na ibenta. Yung ano lang, parang yung ano lang niya, yung rights lang niya. Ah, Pero nagre-renta pa rin ako sa may-ari. Hanggang yan doon sa may poste na yan. Ito pababa. sa ilang taon sir nakakailang cropping ka nito? 2. Isang Tokra. taon. So, Lahat-lahat ito, kumukuha ito ng magit 2,000, mga 2,300 bags. 2,300 sack na palay. 2005, ganun. 2006, pag may surte. Ito na, papasok na yung ating katanungan. Kung papaano binibenta ni sir or ano ba ang diskarte para maging pera? Paano Hindi. ba ang market? Ang diskarte ko noon, pag halimbawa mababang presyo ng palay, binibilad ko, binibigas ko. Pag mataas naman yung presyo ng palay, hindi ko na binibigas. Binibinta ko na sa Chini, yung ano dito, Diretso na sa ano, sa bintahan. bintahan. Check niya yan. Sa Chini, Venture. Agri-Venture. Nandito sa alang-alang yung NFP, no? Yung NFA. Pag halimbawa naman mataas na yung presyo ng NFA, doon ko binibinta. Pag mataas yung presyo na palay. Ay, may Halimbawa, pagpipilian. binibilad. Kagaya noon, 23 yung kilo. Pero ano na yon, binilad. 14 moisture. Tapos kung dito sa labas, sa Chinne, kagaya noon 16 lang, doon ako sa NFA. Saan yung mataas, doon ako. Pag puro mababa sila, binibigas ko na lang. Ginagawa mong bigas o puro mababa Ginagawa ang mong bigas, presyo. Hindi po. Meron naman ako doon bodega. So, kung ganito kalaki ang palayan mo, hindi biro ang gastos. Oo, 600 plus. Yung naubos ko nito, 600,000. 600,000 sa 25 hectares. 26 hectares, 26 hectares. more or less. Paano pa kaya yung mga ibang expenses? Baka malapit-lapit sa 1 milyon. Siguro. Kagaya ngayon, mahal yung abono. Yung complete ngayon, kahapon nagbili ako 2,150 ang isang sako. Yung urea naman 2,700. Nagdumaki yung output natin. So kung kanyang kalaki sir yung pinapalabas mo na pera, every cropping, paano mo nababawi? Paano yung balik? Ang bawi yun, may 1 point something nababawi ko. Kasi may 2 million, may ipon na pera ko dito. 2 million. Sa So, pag-ano, minsan mga nasa 2.6. 1.4, mga ganyan. 2.6, mga more or less mga 1.8 kung napupunta sa akin. Isang cropping lang yun mga kaparmers. Pag may sorte. Pag may sorte. Mm. Pero palaging sorte. Oo, paldo palagi. Lalo na ngayong nakaraan kasi may 1,000 yung isang sakong bigas. Palay. Presyo, 23. Hindi pa binilad. Fresh. Palay pa lang. Palay, Diretso na yan sa ano. sa Chini. So pag dalawang cropping sa isang taon, Makaka... haya-hayang mga sabihin 3 na lang natin million. Ganun. 3 million. Pambili nga ng ginamos at sa gagatas ng apo. Pagka-humble ni sir. Pang ginamos pa lang yun, yung 3 million na paggatas ng apo. So, ngayon mga kaparmers, na-amaze ako sa pagmamanage ni sir. Dahil napakalawak. May 37 ito. Ilang tao? 37. 37 na tao. Ngayon 40 medyo. Merong naggagani. Mm. Lumang tawag sa Tagalog yung naggagani. Merong nagtatanim. May nagmamakina. Merong naglalandmaster ng sa kanila. Yung susurod. Meron din na humahawak ng surod yung sa kalabaw para sa mapinising. Nakita ko yung Yung naghahakot ng gani. may naghahakot din ng gani. Yung kalabaw din ang ginagamit. Nakita ko yung ano ni sir, yung harvester. Dalawa yun. Paano mo yun sir pinag-isipan at paano ka nagkaroon nun? Kasi parang malaki na Ano yun? Yung sa harvester na yan, pinag-ipon ko yung pera ko sa retirement ko. Si dati naman nakapulis, nag-retire.
SPO4 yung rango ko. First Executive Master Sergeant. Yung retirement ko, So, binuhos ko doon sa mga gamit pang palayan. palayan. Yung gearbox, yung apat, Yan ang kagandahan sa harvester. harvester, tapos tractor, dalawang Ba't tractor, kaya- dalawang harvester. Ba't hindi mo pinangbili ng magandang sasakyan ng Ay naku, lang yun, expenses. yung Output palagi yun. yung pera mo? Yung iba, pangarap, Meron magagandang sasakyan. Mayroon naman akong sasakyan. May sasakyan naman, Punta sir. naman kung saan pupunta. Pero iba yung diskarte ni sir. Oo. Pinanta niya sa Hindi mga... to biro yung manage ng tao. So ito, anong oras simula? Alas 7, 7 a.m. hanggang alas 11:30. Tapos alauna ulit hanggang alas 4:30. 4 ng Hmm. hapon. Tapos pagkatapos, mayroon pa diyang diaryo. Snack. Snack mo rin na diaryo. Huli na. Pag natapos Huli na. lahat. Tapos sa lahat. Ito dito, pag natapos ito, mayroong diaryo. yung Doon isang- sa gitna, mayroong diaryo. Doon sa kabila, yung unang pa ng gitna, mayroon ding diaryo. Grabe ba? Bali, tatlo ito na Yung diaryo, yun ang tagay mga katamers. Kung tawagin dito sa amin sa Leyte is diaryo. Tatlong container yan yung naubos. First stick na tuwa, ang nagdidiaryo. Babae at lalaki umiinom eh. Ganun dito sa probinsya. Punta tayo dito. Nandito yung asawa ni Sir. Si Ninita Panaw Inobiso. Actually, yung asawa ni Sir is auntie ko, kapatid ng tatay ko. Ilang sako ng seedling ang nagagastos mo dito? Hybrid ito eh, hindi ito inbred. Hybrid Ito dito, 60 kilos. 60 kilos. Doon naman 60. So, iba pa doon? Or Yung sa susunod na araw, sa 30, mula doon sa may ano na yan, yung parang ano nung... yung tambo? Yung tambo. Hanggang doon yan. ginagawa Iba mo lang yun. Iba lang yung araw. Sa 30 yung kataniman. Ito mo yung mga trabador ko. Mahigit 70 na yan. 60. Yung ibang mga 18 years old pa lang. Pero yung mga matatanda nag-ano pa. Malalakas. Gagani pa. Hindi Malalakas kagaya ng badyaw ng hihingi. So, ano muna kayo dito? Push muna dito para makita. Kapatawag ka mga day. Ito ba nga na? Tok daw anay, tok daw. Sige na. Tok daw anay. Sige. Para makita. Kulong. Oh, yan. Matanda na yan. Yung iba. Yun ang mga trabahante ni Sir. Nagtatrabaho pa. Oh. Doon sa city, grabe. Mga bata pa, mga badyaw, nanlilimos. Pero dito sa probinsya, lalakas pag maghanap buhay. Oo. Yun ang ano namin dito sa probinsya. Hanap buhay. Ano yan? Ang panghakot yan? Panghakot ng gani. Ah, Para hindi masisira yung tapos na ano yun. Iba lang yung surod. ganda ng idea. Technique lang yan. Pagkatapos ng ilang araw ito, kukunin yung mga damo. Ay, ano na lang. Na-spray ko na lang yan. Hindi na ano. Tinatanggal So, yung spray lang. Mas magastos pag magbabayad ng tao Oo. sa pagtanggal ng damo. Uubos lang ito ng siguro mga 5 litro. Sa spray na. Ang anim mo sa spray. Ito lang na para sila. Sa 5 litro, magkano ang gastos? Tag 4-5 mga 4-5. 20, 5 litro. mga 25, 25. more or less 25 pesos. Pero kung tao, Kung tao, siguro gagastos ka dito ng mga mahigit 100 tao. Bali 40. 40 mil. 400, 40,000. 50,000. 40. 40,000. So, mas malaki. Mas malaki. Tapos pwede pang maputol at tumubo. Pero Oo. pagdating sa spray, Patay yun. patay lahat. Yung subji na yan. Subji yung ginagamit ko. Ang laban sa damo. Hybrid yung gamit ni sir. Ano ang tawag dito sir na binhi? Bigante. 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 Bigante.
Parati. First time ito sir or Yan ang palati kong ginagamit. so parati kumusta kong yung ani sa bigante? Maganda naman. Magandang bigas. Maganda pa yung ani. Kita, paldo. Mas maganda pa. Gusto ko yung narinig na 3 Timbang million ito eh. Yung 3 million pagbili lang dahil. Bili lang ng ano. Ginamos at kagagat. Ginamos at gatas. Hanggang doon yan. Aakyat yan hanggang doon sa may nyug. Hanggang doon sa may bahay na yan. Yung bahay doon. Nakita nyo yung kaparmers? Iwan ko kung nakikita pa sa camera. Mayroong napakaliit na bahay doon. Sa mata ko nga is halos napakaliit na. Paakyat yan. Kung tatayo ka doon sa pinakadulo, napakaliit na ng tao. Bila ng kalsada, halos hindi na makita ang tao. Imagine nyo yung 25 hectares. 26 more or 26. 26 more. more or less 26. More or less. Hanggang doon na yan. Kabila. Makikita mo maya. Doon. So, kasama yung Mamakina? makina. Oo, kasama pa yan. So, dalawang makina ang gamit. Ito. Tatlo yun, yung nandun sa isa, yung nasa baba pag malalim. Yun ang So, tatlo yung ginagamit. nagtatraktor. Paano ba ito, sir? Ito ba yung retirement business mo? Or ano ba kung tawagin mo ito? Hindi pa. Hindi pa ako nagre-retire. Ano ko nang, bubungkal na ako nito. Kumbaga, Ako nang nagmamanage dito. Pinag- Hindi pa ako nagre-retire. pinagplanuhan talaga. Stepping stone. Dati malit lang yung parsela ko doon. Isang parsela lang. Ngayon maluwag na. Yung doon yan. Doon sa kabila. Bali, ano ito eh. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na taniman. Pito na ano. Parsela. Yung kagaya nitong lawak. So, parang pinagplanuhan talaga ni sir. Oo. Para pagdating ng panahon na magre-retire na, Nandun na ako. dito na, ako. nandoon ka na. Oo. Hindi mo na problemahin yung bigas. Sa ganitong sistema, sir, yung mga anak mo, problema pa ba sa bigas? Ay, hindi na. Hindi na. Ulam na lang, Yun, ulam. puro sinusuplayan ko yung anak ko. Kahit mga may trabaho na. So, since nabanggit ni sir yung trabaho, ano yung mga trabaho ng mga anak ni sir? Ano yung mga natapos? Yung panganay ko, marine engineer. Tapos yung pangalawa ko, medicine, doktora na rin. Yung pangatlo ko, nautical, seaman. Sakay din sa barko. Yung pangapat ko, accountancy. Ngayon, nagpo-proceed ng law. Wala yung panglima ko na ampon ko, pharmacist. Pharmacist na ngayon. Si ano? Sino yun? Sahara. Sahara. Puro na So, sila ano ba yun, sir? Ano ba yung dinaanan nun? Sa pagpupulis or sa pag-rice field? Saan ba doon ang Dito talaga Dito nag-build? talaga ako bumubunot ng pera kapag ng palay. Pag, yung sahod ng pulis, sir? Kung lang i-compare yun, na, alalay lang yung kung i-compare natin dito sa more or less 26 hectare, wala. Kung pamulis lang, hindi ka pa makakapag-aral ng mga anak mo. Hanggang kain lang. Makakapag-aral din, pero hindi yung mga kurso ng mga ganyan. At saka kulang sa budget, kasi isa lang akong nagtatrabaho. Ito talaga, itutulong sa mga anak ko. Pagpagawa ng bahay, 2 bahay ko, sasakyan, ito talaga yung ano ko. ito talaga yung nagbuhat lahat. Ngayon, sir, ilan na edad mo na? Ilan? 56. 56. Pero nakita ko kanina, siya yung may-ari. Narinig nyo naman kung gaano kalaki ang kinikita, pero pambili lang ni sir ng ginamos. Grabe. Kahit siya mismo, hindi tatrabaho. Hindi mo na ba kaya ipaubaya sa kanila yon? Ano ba yun? Exercise. Ano kasi, pag ano ka sa trabaho, sanay ka sa trabaho, hindi mo talaga mapigilan. Gagawa ka ng para maka-ano ka, Ang trabaho. magtrabaho. Kasi yung mga trabaho, minsan mayroong pagkukulang, akong nagpupuno, ganitong gawin, ganun ang gawin.
Kumbaga ikaw kumbaga Supervise. supervise lahat. Hindi ako doon na lang sa ano palati. Dito Doon na lang ako sa baba. taas. Taas. Dito sa ano, may nagtatrabaho. Ito sir yung aking katanungan. Para sa mga new generation na farmers, ano ba yung i-advise mo sa mga nagplanong pumasok sa farming, nasa trabaho pa ngayon, gustong umuwi ng Pilipinas, mag for good, yung mga nagtatrabaho ngayon sa Pilipinas, gustong huminto sa pagtatrabaho, pumasok sa farming, yung mga gusto ng bumalik sa kanilang probinsya, yung mga magre-retire. Ano ba yung may advice mo sa kanila or may isi-share? Ang masishare ko lang, yung mga, depende sa ano, posisyon nila. Kung talagang okay na dito sila sa probinsya, meron siyang alagaan na palayan, at least, mas maganda naman dito. Para sa akin, mabubuhay naman ng marangal. Kung ang nila, trabaho sa labas medyo maganda, tapos malaking kikitain, mas okay naman. Pero kung para sa akin, hindi ko pabayaan yung palay, pagtatanim ng palay. Mas matimbang pa rin sa'yo. Kasi lahat pumasok na ako sa mga negosyo na iba. Dito sa pagtatanim ng palay, yung farming, hindi ko pwede pabayaan. Dito pa rin ako. Iba yung kikitain mo dito. Example ni sir, ano sir ang mga pinasok mong negosyo? Dati ako nagbibili ng kupras. Tapos palay. Seasonal naman lang yun. Hindi rin kagaya ng Tapos meron akong pasayrosan na minibus dati, 2. 3 bang karigara yung ruta. Pang lang yun. Lang maintain ng panggastos sa mga anak ko habang nag-aaral pa. Tapos may palayan pa rin ako. Pulis pa rin ako dati. Yun ang ko. Pero hindi ko... Pero yung nag-success talaga, yung dito sa farming. Dito sa farming sa palayan. Ayan. So halos nawala yung iba, lumipas yung iba. Yung farming ay nanatili. Dito pa rin. At narinig nyo naman kung magkano ang kitaan. So sustainable talaga sir ang farming sa pagpapalay. Pagkatapos natin interview si sir, si ma'am naman. Ito si Ma'am Ninita Panaw Inobiso. Asawa ni sir, auntie ko, kapatid ng tatay ko. Nakita nyo naman yung kanilang teamwork. Si sir nandoon, nagbabantay sa ibang tao, nagtatrabaho din. At si ma'am is nandito. Ito yung aking katanungan, ma'am. Talagang pag nagpapatanim kayo ng palay, ikaw mismo ang nandito nagbabantay? Opo. Ako po yung nagbabantay ng mga tao. Napansin ko, kanina nandun si ma'am. Tapos paglipat ng mga tao, nandito na naman. Mayroong payong. Parang summer ang attire ni ma'am. Para hindi masyadong mainitan. Oo, sobrang init. Oo. Kaya may payong, may sombrero. Parang magwawan na month na siguro walang ulan. Yun na nga. Walang tubig masyado. Nagpapaano lang kami ng water pump. So yung water pump, saan nanggagaling yun, ma'am? Doon sa sapa. Sa baba niyan, Sa may baba. sapa. Opo. How about may irrigation ba dito? Mayroon nandoon. So malayo, Andyan lang sa may tubig yung sa may nyo. papunta dito. Punta dito. Kaso lang, reschedule yung pagpapatubig. So hindi kinakaya ng tubig dahil sa lawa. Hindi kinakaya kasi maraming taniman dito, maluwag. Nabanggit kasi ni sir na napakaliit daw ng taniman nyo.
Oo nga. More or less 26 hectare. Oo. Meron pa doon. Kasi si ma'am talaga sa pagkakaalam ko, lalo na yung naka-duty pa si sir, halos si ma'am yung nandito, supervise sa mga tao. Oo. Kumusta naman? Kumusta yung ganito kalawak na palayan na inyong minamanage? Para sa iyo, ano ba yung experience? Okay naman. Okay naman yung mga tao ko dito. Sumusunod naman sila sa utos ko kung ano ang gusto ko. Sumusunod naman sila. Kaso lang yun, mahirap talaga. Pero okay lang kasi pag nag-aani naman, masaya kasi maraming ani. Na ito para hingian natin si ma'am kung kumusta yung kitaan sa rice farming, sa rice field. Kumusta naman yung kitaan sa isang cropping? Okay rin. Okay rin. Oo, hindi naman nalulugi. Parati namang mayroong mababawi mo yung puhunan. Mayroong ka pang sobra na parang ganansya ba? Parang Paano ba yung ganansya? Pwede ipang parlor, pwede ipunta sa Hong Kong, ayun na nga. sa Disneyland. Tagpapaano rin kasi hindi naman tayo parati dito sa natin sa farm natin. Kasi pupunta tayo sa kung saan nagpapakasaya or Siyempre, Oo. habang bata pa, habang may pera, magpapakasaya. Ayun na nga. I-enjoy ang Enjoy. Lang buhay. Habang nabubuhay, enjoy lang. Pero believe talaga ako kay Sir at kay Ma'am. Kita ko naman kahit may pera, sabihin na natin yung totoo, milyonaryo, sila pa rin ang nagtatrabaho pa rin sila dito. Hindi katulad ng mga ibang tao pag milyonaryo na, mayroon ng pera, parang ayaw nang tumapak ng putik. Kita niyo naman si Sir, nandoon sa gitna, nagpapala, nagbabantay ng ibang tao. Si Ma'am nandito, umaapak sa putik, mayroon nga lang butas, pero umaapak sa putik. Ito mga ka-farmers, ilang sako to? 30 kilos. 30 kilos? Bigante. Bigante. Mga 30 kilos. Ilan sako, ilang kilo ang isang sako ng palay? Kung baga sa 3 sako. Kumbaga, kung sako. Sa inbred na punla. Variety bagahe. Katumbas ito ang 3 sako. 3 sako. So ilang flat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hindi ko na mabilang. Ang lawak. Seedling pa lang yan mga ka-farmers. Yan naman yung itatanim Tataniman. dyan sa, Doon sa baba pa. hanggang doon sa baba. Iba. Gustong ipakita ni Ma'am na iba pang palayan. Ibang ano bang tawag dito? Ibang Kabila ng kalsada. Ibang ibang area. Area. Dito lang naman na area pero sa kabila ng kalsada. So ito na tinaniman, hindi ito sa inyo? Hindi, sa kanila. Sa kanila yan. Ayun, yun walang tanim sa amin. Yan. Lahat Wala ng walang dito. tanim sa inyo. Oo. Yung Nandun- seedling nito, ayan. Ano yung seedling yan? 55 kilos. Sa inyo yan. Oo. Ito. So kailangan naka-schedule talaga yung pagpapatanim. Kasi yung pagkukuha ng tao, Hindi ka makakuha ng tao kung hindi ka wala kang schedule. para alam ng tao kung kailan sila Kung magtatrabaho sa'yo. kailan makakapasok dyan, makakatanim. Ayan yung sa amin. Ito naman yung punla namin. Ayan o. Ayan. Meron silang irrigation, kaso Ito. per schedule. Per schedule. Yung schedule dito, linggo. Linggo ang dito. Oo, linggo na araw. Kasi sa tindi nga ng init Init. ngayon, halos hindi umuulan, Oo. mahirap Mahirap ang sa tubig.
Magpapano din kami ng water pump sa baba. Doon Galing may- doon sa sapa. Mayroon din sapa. Magpapaano din kami. Dito may sapa din sa kabila. Mayroon din. Mas Yan ang, may ang parang gandahan na mayroon kaming sapa kasi kung walang tubig, Sa sapa ano kuha. lang ng water pump. logi ang walang water pump. Yun na nga, hindi nakakapagtanim. Walang water pump. Ito Ilang yung pula na kilo dito? 55 kilos. 55 kilo. So ibig sabihin mas malawak dito. Mas malawak dito. Mayroon pa kasi yung doon natataniman. Mula, ano yung bahay na yan. Mayroon pa doon. Sa kabila. Sa kabilang Ay, bahay. grabe. Ito. Andoon naman yung sa amin pa. Malawak din. Ito Doon yung din. malaking problema sa palayan. Ito. Ayan. Yun. Pero sa Kumakain ngayon- yan ng ano. Wala nang Palay. problema ngayon dahil may medisina na. Oo. So ano talaga? Yan. Namamatay. Ito yung pula na. Dalawa. Parang maganda dito. Mayroong ano? May kubo. Oo. Sa inyo yan? Sa amin yung kubo. Nasisilungan. Hanggang doon sa amin. Itong nakaano ito. Doon tayo sa may kubo. Maganda. Oo. Tapos sa ano naman, doon naman mayroon pa din kami. Meron pa doon. Oo. Ibang seedling din ang nakatanim. Parehas din ang sidling namin, bigante. Bigante din. Pero Oo, pero andoon. yung seedling na gagamitin dito ba? Or mayroon Hindi, din doon? doon. 60 kilos din doon. 60 kilos. Oo. So mas malawak doon. Mas malawak doon. So kung dito is 50 to, kung hindi ako 55. nagkakamali. 55. 55 kilos. Tapos doon 6. 60 doon. Ayun, pag tig 60 yung pula namin doon. Doon yun sa may buri. Sa lawak ng iyong Oo. taniman, ma'am. Sa tingin ko, palagi kayong nagugutom. Yun na nga. Palaging nagugutom. Grabe. Maglakad, Mahirap mga din farmers. ang ano, tubig doon. Magpapaano din ng water pump. Water pump ang gamit. Oo. Diyan sa ano yan, sapa. Sapa kasi yung ano yan dyan. Sapa, tapos taniman din namin. So mas malawak dito kaysa doon. Mas malawak doon. Ay, hindi kasi yung doon, 80 kilos yun. 80 kilos. Tapos ang doon naman, 40 kilos. Mayroon pa doon. So mas malawak doon. Mas malawak doon. Ay, dito din, 50. Tapos doon, 60. 110 din. Doon, 120 doon. Hindi lang naman ito sa kanilang harvest, sa kanilang marami din silang natutulungan na tao. Kasi siyempre yung tao walang trabaho dito, yun ang nagtatrabaho sa kanilang palayan. Doon nagkakapera yung mga tao, lalo na pag harvest. Harvest mo. Yung mga, kung tawagin dito sa atin, mga bugoy, mga tambay, doon Oo. sila nagkakaroon ng sideline. Nagtutok doon ng palay, dadala doon sa ano. So sa kanyang paraan nakakatulong din. Grabe, ang ganda ng paikot. Paikot dito Halos yung lahat, ano. kung hindi lang maulap doon sa kabila, lahat ng bukid ay makikita mo. Dito kitang-kita Maluwag na. talaga dito yung palayan. Oh, hanggang doon, mga palayan yan. Mga palayan yan. Totoo nga Umiikot. yung sabi sa akin ni Sir, pag tumayo ka doon sa pinakadulo hanggang dulo to dulo, ay hindi ka na talaga makikita. Tapos pag yan ng mga ano, mga lubi, mayroon pa dyan doon sa ano, Yung mga mga nyog? palayan din. Oh. Sa likod, Sa likod din. meron yan. pa rin kayo? Ay wala na. Wala na. Ay may palayan, ibang nagtatanim. Oo. Doon na lang sa amin, meron kami doon. Sabi ni Ma'am, meron silang palayan doon. Humaharvest lang ng 200. Para sa atin, napakarami na yun yung 200. Pero kay Ma'am, lang. Ganun talaga pag meron kang isang napakalawak na palayan. Meron
sa atin is malaki na yon. Pero sa kanila, lang. Maliit lang. Nakaka-amaze kung paano nila nakamanage mga tao, yung pagod syempre. Bakit talaga? Dahil umaga pa lang, walang uwian, nagbabaon lang sila at halos gabi na umuwi. Yun lang ang gabi na. So, Tapos nag-ano pa kami isang gabi. Nagbantay kami ng tubig. Para yung paakyat doon, oo, so pinantay pa kami. oras na kami. Pumunta kami dito alas 7, alas 4 na kami makauwi Umaga. sa umaga. Tapos, trabaho. Naman, nakapatubig naman kami pero hindi lahat. Kasi hindi kaya yung water pump. Dapat makapatubig kami dito sa may irrigation. Sakripisyo talaga mga Sa farmers. irrigation talaga yung Napakalaga. tatanim. Katapos naman ng sakripisyo, dyan na buhos ang biyaya. Sabi nga ni Sir, hindi lang paldo, paldong-paldo. So ayun mga farmers, nakapanayam natin ng may-ari ng more or less 26 hectare na pakalaki para sa akin, napakalawak na rice field. So Sir, maraming salamat. Last message. Shout out, gusto batiin. Shout out sa mga farmers. Huwag kayong magkapagili sa pagbungkal ng palay. Kailangan hindi natin pabayaan ng ng palay, tanim ng palay. Maraming salamat po. Ayan, mga kaparmers. Para sa mga kaparmers, ibig sabihin ni Sir, huwag po tayo magkatubili, huwag tayong matakot humawak ng putik. Dahil sa farmers, sa farming, nabubuhay tayong lahat. So ayun lang, magandang araw at God bless po sa inyong lahat.